Siguro basahin natin itong Genesis chapter 1 verse 26 ay nakasulat po dito. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat at sa mga ibon, sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Okay? So ito yung unang talata bago po yung pangalawa. Now, so dito ang explanation ni Padilay ang gagamitin ko, kapatid. Okay? Gagamitin ko. Ang standing nila, ang Ama ang nagsalita, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. At sinabi ng Diyos. Okay? Ang Diyos dito, mga kapatid, ay sabi nila ang Ama, which is wala dito yung salitang Ama. Pero conclusion, dahil na-separate na nga, pagdating sa New Testament, na-separate na nga ang pagka-Diyos dahil may tinawag na Ama ang anak, yung si Kristo. Kaya conclusion nila, yung tinawag niya, yung Ama, at yung nagtawag ang anak, at yung Holy Spirit, yung pangatlong persona. Okay? So, pag sinabing at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ang nagsalita ang Ama. At gusto nilang patunayan sa Old Testament, lalo na sa creation time, na kasama talaga itong tatlong persona na para gawin ang mundo, para gawin ang buong universo, mga kapatid. At para sa kanila, maliwanag, dahil yung salitang natin, lalangin natin, ay ibig sabihin, tumutukoy sa pangalawa or pangatlong persona. Dahil ang katwiran nila, mga kapatid, wala namang Diyos na gagawa ng tao na ang kanyang iimbitahan na gumawa ang paglalang ng tao ay yung anghel na hindi marunong lumalang ng tao. At ito po yung isa sa paliwanag ni Pastor Chris na talagang na-encounter ko. Wala pang Pasulahi Live, hindi ko pa siya nakilala. Ako po ay nagiging guest sa kanyang palatuntunan through telephone, mga kapatid. Dito sabi ko, paano mo masabi na ito ay anak at espiritu? Sabi niya, kasi kasama niya sa paglalang. Sabi ko, paano mo nasabi na sa talatang ito, nalalang na nga ba ang taong gusto niyang gawin? Dito sa pagkasabi na lalangin natin, itong salitang lalangin natin, nalalang na ba o lalangin pa lang? Ito ba ay future or lalangin pa lang ito o nalalang na ba ito? Kasi bago mo sabihin na itong kausap niya ay anak at espiritu, dapat, mga kapatid, past tense na ito. Kasi doon mo malalaman na itong kausap niya na naimbitahan niya ay nakasama ba sa paglalang ng tao na ito? Ay hindi, kasi pag sinabi kasing God or dito, minsan plural, minsan singular. Bakit nyo nasabi yan? Dahil nag-conclusion na agad kayo na merong pangalawang persona. So sa lahat, mga kapatid, na nag-aaral ng Biblia na ang kanilang pananampalataya ay merong ibang persona, dapat ganun talaga ang mangyayari. Na kapag magsabi ka ng Elohim, that is form of minsan plural at minsan singular. Kasi naniniwala ka na ng may second person pa eh. So doon na agad papasok na yung Elohim, mga kapatid, ay plural. At minsan daw singular. Depende sa sitwasyon. Pero sa sitwasyon na ito, plural daw ito, ibig sabihin, plural form, Diyos ang nagsalita, Ama, at yung kinakausap niya anak. Kasi doon na nga sa example nila na kaya nasabi nila na anak yung kausap dahil ang kaniyang pagkasabi, lalangin natin. Ang example niya, yun ang karpintero. Pwede ba daw maglalang? Pwede ba daw gumawa ng bahay na ang imbitahan mo ay hindi marunong gumawa? Sabi ko, hindi mo kasi alam yan kasi hindi ka karpintero. Ako, karpintero ako. Ilang bisis na akong nag-hire ng mga katulong lang para gumawa ako ng kabinet. So dito sa puntong ito, sablay ka. So, pangalawa, hindi mo pwedeng sabihin
na ang kaniyang kasama dito ay ang anak. Dahil una-una, sa punto na yan, sa Genesis chapter 1 verse 26, ay hindi pa nalalang ito. Hindi pa nalalang kapatid. Bakit nasabing hindi pa nalalang? Yung salitang, sabi ni Padilla, yung salitang lalangin natin, hindi pa nalalang yan. Kung hindi pa nalalalang yan, mga kapatid, hindi mo pwedeng sabihin na ito yung ebidensya na ang Diyos ay may kasamang lumalang. Hindi pa ito ebidensya kasi lalangin natin. Plano pa lang ito, kapatid. Itong verse na ito, yung verse 26. Alam mo, nung natanong ko ito, mga kapatid, na diskusyon na namin ni Calares, may audience, mga kapatid. Sabi niya, Pastor, ang punto niya siguro, Pastor, yung verse na yan. Kasi yung salitang lalangin natin, hindi pa kasi nalalang. Ipaano mo masabi, Pastor, na may kasama siyang lumalang sa paglikha ng langit at lupa? Nasa verse na yan, hindi mo pwedeng gawiting supporting evidence na kasama niya yung anak o espiritu kasi hindi pa niya nalalang yan. Lalangin natin. So dapat doon sa kasunod na verse, doon mo masabing talagang yung kanyang kausap ay manlalalang ba yun? O nakasama bang nakagawa doon sa kanyang nilikha? Niya kanyang gustong likhain na tao. Kasi yung salitang lalangin natin, hindi pa ito nagawa, kapatid. Now, dito mga kapatid, tingnan natin kung itong bang kanyang kausap na lalangin natin, ito ba ay marunong gumawa? Ito ba ay nakasama niya sa paggawa ng tao? At dito mapapatunayan sa Genesis chapter 1 verse 27, kung ang 26, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan at ayon sa ating wangis, dito sa 27 mga kapatid, makikita mo kung ito bang inanyayahan niya, nakasama niya ba sa paglalang. Sa verse 27, ang sabi ay ganito, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Kanyang larawan, yung salitang kanyang larawan mga kapatid, singular, plural. Pag sinabing kanyang, singular yan mga kapatid. Hindi yan plural. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Nilalang niya. Sino yung niya, mga kapatid? Yung nagsalita, yung lalangin natin. Yung lalangin natin, ayon sa kausap ko, na yun daw yung ama. At yung ama na yun, mga kapatid, siya ang naglalang. Walang kasama. Bakit walang kasama? Kasi, sabi niya, at nilalang niya sila na lalaki at babae. So, ibig sabihin, yung kaniyang kausap, nalalangin natin, yung kaniyang pinagsabihan sa kaniyang plano, nalalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, hindi nakasama sa paglalang. Na ngayon, ang sagot nila, hindi kasi yung Elohim kasi, form of singular o form of plural. O nagiging form of plural na yan, kasi gusto ninyong ipilit na yan nga ay may espiritu, persona, ama, persona, anak, persona. Kaya, kapag magbanggit dito ng Diyos, Elohim, form na ng singular minsan at plural na minsan. O, bakit nagkaganon na mga kapatid? Kasi, siyempre, kung sila ang magpaliwanag, sasabihin nila talaga, pag Elohim, ibig sabihin niya mga kapatid, plural yan or minsan singular. Kasi naniniwala na talaga sila na yung kanilang conclusion, yun na yung ebidensya nila para patunayan na itong talata na ito, may tatlong persona dito dahil doon sa salitang lalangin natin. Yung natin, yung kausap niya, anak daw yung at espiritu, yung nagsalita yung ama. Hindi mo naman pwede mga kapatid na mag-jump into conclusion kaagad. Na yung kasausap niya, yung anak at yung kanyang at yung espiritu. Dahil sa puntong ito, lalangin natin. Ibig sabihin, hindi pa nalalang. Paano mo masabi na ang kausap niya nakasama sa paglalang? O paano mo masabi na ang kanyang kausap ay manlalalang din na kagaya nung nagsabi na ama? Nasa puntong ito, hindi pa nga nalalang. Lalangin natin pa eh. Lalangin natin ayon ang tao ayon sa ating larawan at ayon sa ating wangis. Yung salitang lalangin natin, hindi pa nalalang yun. So paano mo masabing kasama niya sa paglalang ang anak at ang espiritu, kasama ng ama? Ilalangin natin pa eh. Future tense pa yan, kapatid. Hindi kasi dito sa Juan 1:1 kasi.
may berbo at ang Diyos. Doon na sila tatakbo ngayon, mga kapatid. So, conclusion sila agad dito dahil doon sa Juan 1:1. Ano bang mababasa sa Juan 1:1, mga kapatid? Nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ang Diyos. Ito rin naman sa simula ay sumasa Diyos at walang nilalang na hindi ginawa kung wala siya. Ibig sabihin, mga kapatid, merong berbo at merong Diyos doon sa simula. So, ibig sabihin, kinukunik nila yung Juan 1:1 doon sa simula. Kasi ang pinag-usapan ni Apostol Juan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang pinag-usapan niya dito, yung creation time. Ang yung manlalalang, mga kapatid, basahin natin. At yung conclusion nila, yung berbo, anak, at yung Diyos ay ama. Conclusion nila yun, mga kapatid. Wala namang problema kung mag-conclusion ka. Total, sa'yo lang naman yung conclusion mo eh. Didibatihin pa natin yan. Ang tanong lang doon, yung conclusion mo, ay angkop ba doon sa talagang conclusion ng Biblia? Dahil ang Biblia may sariling conclusion. Kung paano niya pinapaliwanag yung kanyang pag-unawa, ang kanyang conclusion, kung ano bang ibig sabihin ng Juan 1:1, ano bang ibig sabihin ng Genesis 1 verse 26? Kung talagang tinutukoy ba dito, yung berbo at ang Diyos ay magkahiwalay ba talaga ito? Dahil meron sa iyong sariling pagkaunawa na meron talagang tatlong persona, kaya nag-conclusion na kayo agad na itong berbo ay anak, itong Diyos ay ama. That is your conclusion, kapatid. Wala akong problema sa conclusion mo. Dahil total, sa'yo naman yung conclusion mo, pero wag mong ipilit sa akin yung conclusion mo. Dahayaan mo na natin na tanongin ang Biblia kung paano niya sasagutin ang lahat ng tanong natin. Ganun po, mga kapatid, ang pagpapaliwanag sa Biblia. Hindi mo pwedeng ipilit yung conclusion mo sa akin na dahil may nabasa tayong berbo at ito na, conclusion agad yung anak at ito yung Diyos, ito yung Ama. Ang Biblia answer sa lahat ng tanong. Ang dapat mo lang gawin, magtanong ka ng tamang tanong. Hindi po yung magbasa ka at ipasok mo yung conclusion mo. Dapat sa paliwanag, mga kapatid, hayaan mo magpaliwanag ng Biblia at ang gagawin mo magtanong. Ang tanong ko, kapatid, at sasagutin ni Apostol Juan kung sino ba ang tinutukoy niya nitong berbo at itong Diyos Ama. Siya ang sasagot. Tingnan mo, mga kapatid. Now, Apostol Juan, sino ba itong berbo at sino ba itong Diyos? Ito ba ay magkaiba? Dalawang persona ba sila? Magkahiwalay ba ang persona nila? Sino ba ito, Juan? Ayan, nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Sa verse 2, ito rin nang pasimulay sumasa Diyos. Now, itong berbo na ito na sa simulay sumasa Diyos, verse 3, ano ang nagawa ng berbo na ito? Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, sa creation time, ginawa ang lahat ng mga bagay sa mundong ito sa pamamagitan ng salita. Dahil ang berbo, salita, ang berbo ay words. In the beginning was the words, and the word was with God, and the word was God. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Sa other translation, nang pasimula siya ay salita, at ang salita ay sumasa Diyos. Ang salita ay Diyos. Ang paggawa ng sanlibutan, pinakilala, pinapaunawa ni Apostol Juan sa pamamagitan ng salita. Salita na gawa ang langit at lupa. Ibig sabihin, mga kapatid, kung gagawa ka ng bahay, hindi mo magagawa ang bahay sa pamamagitan ng salita dahil hindi tayo magikero, hindi tayo makapangyarihan. So, kapag tayong mga karpentero, gagawa ng bahay, kailangan natin ng mga tools. Kailangan natin ng lagari, kailangan natin ng pamukpok, kailangan natin ng eskwela, kailangan natin ng tigib, kailangan natin ng mga tools, kapatid, bilang karpentero, bago mo magawa ang bahay, bago mo magawa ang gusto mong gawin. Pero ang Diyos, hindi niya kailangan ng tools, kapatid. Ang tools niya na kanyang ginagamit para malikha ang langit at lupa sa lahat ng mga bagay ay sa pamamagitan ng berbo, ay sa pamamagitan ng salita, ay sa pamamagitan ng words. Ang tanong, saan mababasa yan? Genesis chapter 1, verse 1, 2, 3, and 4. Paano ba niya ginawa ang liwanag? Genesis chapter 1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Dito pa lang sa introduction, mga kapatid. Yung manlalalang nandoon na.
Ha? At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Alam mo, kapag basahin nila itong Espiritu, conclusion agad sila na ito yung pangatlong persona. Conclusion agad sila, kapatid. Dahil nga, so yung New Testament na may tatlong persona doon at klarong-klaro na yung anak tumawag sa ama, yung ama nagsalita sa anak, at may Espiritu pa. So kapag basahin na ito, conclusion agad sila na itong Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Ibig sabihin, mga kapatid, ito yung pangatlong persona. Now, at sa verse 3, at sinabi ng Diyos, ito yung paraan ng Diyos na bakit nalikha niyang lahat ng mga bagay. Ito yung kanyang tools. Ang tools niya, at sinabi ng Diyos, ano yung sinabi ng Diyos? Magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. Yung narrator, mga kapatid, sinabi ng narrator, at sinabi ng Diyos, ito yung salita ng narrator. Ang Biblia may narrator, ang narrator nagsabi, at sinabi ng Diyos. Ano yung sinabi ng Diyos? Magkaroon ng liwanag. Yung salitang magkaroon ng liwanag, yun ang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yun ang salita. Ang kaparaanan ng Diyos para likhain ng langit at lupa sa pamagitan ng salita. At itong salita na ito ay sumasa Diyos. Dahil sa Kanya nanggaling yung salita. Yung Diyos na nagsalita, sa Kanya nagmula, sa Kanyang bibig lumabas. At yung Kanyang salita, kapatid, hindi po persona yon. Siya ang may-ari. Yung persona, kapatid, para sa kanila. Kaya ang tanong nga ni Padre Lahi, mga kapatid, paano naging persona ang isang kalapati? Yung Espiritu, kapatid, bumaba doon sa Panginoong Jesucristo, doon sa Jordan River, at naging kalapati. Katulad ng isang kalapati. Paano naging perso ng isang kalapati, ladies and gentlemen? Sabi ni Padre Lahi. Hindi kasi, sabi kasi ni Padre Lahi, ang isang persona dapat kang ipanganak bago ka maging persona, dahil person is a human being. Person is a human being. Sabi naman ng mga mangangaral, ay hindi, ang person, kahit hindi siya ipinanganak, basta may intellectual siya, may intellect siya, mapapansin mo na kahit hindi siya ipinanganak, yun ay isang persona. Yun na yung pag-unawa ninyo sa persona. So doon kayo magkakaiba. So hindi po pwedeng ipipilit nila sa atin yung kanilang pagkaunawa sa person, kasi sabi ni Padre Lahi, person is a human being. Tingnan niyo sa dictionary. Sabi nga ni Padre Lahi, mga kapatid. Kaya itong Kristo na ito, nung naipanganak siya, nagkaroon siya ng persona. At nandoon yung Ama, mga kapatid. Nandoon sa loob yung Ama. Bakit siya tumawag? Kung siya pala yung Ama, nagkatawang tao siya . Nagkatawang tao, kapatid. Itong berbo na pinatunayan ni Apostol Juan na siya yung Diyos Ama. Paano ko mapatunayan yan? Si Apostol Pablo ang nagpapatunay bago ko babalikan yung Juan 1:1. Dito muna tayo sa tanong, paano ba ginawa ng Diyos ang langit at lupa, kapatid? Sa pamamagitan ba ng lagari, martilyo, karit? Sa pamamagitan ba ng eskwela? Sa pamamagitan ba, mga kapatid, ng ano bang bagay? No! Sa pamagitan ng berbo. Kaya ang sabi doon, nang pasimula siyang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Sa verse 2, ito rin naman sa simula ay sumasa Diyos. At walang nagawang bagay na hindi sa pamagitan niya. Yung niya, mga kapatid, yung lumabas sa kanyang bibig, yun ang tinutukoy na niya. Yung sinabi niya magkaroon ng liwanag. Yung salita niya, mga kapatid, yun ang panggawa niya sa langit at lupa. Sino bang may-ari ng salita na yun? Yung Diyos. Siya po yung nilabasan sa kanya galing yung salita na yun na magkaroon ng liwanag. Nang tanong, yung salita na yun, may persona ba yun? May sariling intellect ba yun? Na kapag magsalita ang Panginoon sa simula, sa creation time, mayroong sariling pag-iisip yung salita na yun? Yung berbo na yun? May sarili siyang emosyon, may sarili siyang pag-iisip. Ganon ba, mga kapatid? Tapos yung nagsalita, may sariling pag-iisip din. May sarili siyang emosyon. Na tuwing magsalita siya, mga kapatid, tuwing marinig ng mga tao yung salita niya, dahil yun ang berbo, may sariling pag-iisip ba yun? May sariling emosyon para masabi nating
persona siya. Yun ang problema, mga kapatid, kasi nag-conclusion na agad. Huwag kayong mag-conclusion. Pag-aralan nyo sa pamagitan ng tanong. Kasi sa pagtanong mo, mga kapatid, walang bias doon na pagpapaliwanag kasi nagtanong ka lang eh. Pero kung gamitan mo na ng conclusion, kapatid, ay bias na yun. Kaya doon magkakaribatal, magkaka-arguhan, mga kapatid. Na anong gagawin natin ngayon? Tatanungin lang naman natin, mga kapatid, kung paano pinaliwanag ni Apostol Juan, paano pinaliwanag ng Biblia, yung itong kanyang sinulat. Now, balikan natin, mga kapatid. Paano ba ginawa ng Diyos ang liwanag? At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Ang nagsalita dito ang narrator niya. Ang sinabi lang ng Diyos doon, magkaroon ng liwanag. Alam mo, mga kapatid, ang Diyos nung nilikha niyang langit at lupa, hindi na siya kailangan mag-ipon ng power, mga kapatid, parang si Sangoku. Tingnan mo yung mga pinapanood ngayon hanggang ngayon, yung Sangoku, mga kapatid, na mag-create pa, magpikit-pikit pa ng mata, mag-create pa ng power, mga kapatid, para pag nabuo ng power sa kanila gagamitin, mga kapatid, laban sa kaaway nila. Siguro kung gagawin nila ng langit at lupa, mga kapatid, mag-create, mag-ipon pa sila ng power. Ang Diyos, mga kapatid, hindi na. Nung sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, automatically, on the spot, mga kapatid, lumabas ang liwanag. Bakit? Yung power ng Diyos, mga kapatid, hindi na kailangan buuhin para unti-unting lalabas yung liwanag. Nung sinabi niya, magkaroon ng liwanag, automatically, nagkaroon ng liwanag. Ano pa yung kasunod, mga kapatid, na ginawa niya? At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig. Ayun, sinabi ng Diyos. Magkaroon, ano yung sinabi ng Diyos? Magkaroon. Yung salitang magkaroon, galing sa Diyos yun. Yun ang salita, yun ang paraan ng pagkalanglang sa langit at lupa. Yung berbo na yun, mga kapatid, siya ang dahilan kung bakit nalalang ang lahat ng mga bagay. At yung berbo na yun, mga kapatid, galing sa bibig ng Diyos. Gagawin ng persona yon. Anong tawag sa isang Diyos na walang berbo? Anong tawag sa isang tao na walang salita? Ipipi yun, mga kapatid. Nung nagsalita na siya, nagawa ang langit at lupa sa lahat ng mga bagay at ginawa mong persona. Bakit nangyari? Nagkaroon na ng mga pagdidivide sa pananampalataya patungkol, mga kapatid, sa pagka-Diyos. Dahil nga doon sa nagkatawang tao na siya. Noong nagkatawang tao na kasi siya, mga kapatid, doon na kasi siya tumawag na Ama. Doon na nagka-problema nagkabuhol-buhol na. Kasi nung nagkatawang tao na siya, ginamit nilang ebidensya na may ibang persona din tumawag na itong anak ng Ama. At yun ang problema, mga kapatid. Bakit nagka-problema yun? Dahil hindi nila, mga kapatid, pinalaliman ang pag-aaral patungkol sa pagka-Diyos nitong manlalalang na ito. Na itong manlalalang na ito, mga kapatid, nung siya ay nagkatawang tao na, ang kaniyang kalagayan naging dalawa. Bakit naging dalawa? Nagkatawang tao. Anak ng tao, anak ng Diyos. At Diyos. Iba yun Yung pagiging anak ng Diyos, mga kapatid, iba yung naging anak siya ng tao. Iba din naging anak ng Diyos. At iba din yung Diyos. Naging anak siya ng Diyos, mga kapatid, dahil siya po ay hindi po siya anak ni Jose. Anak po siya ng Espiritu. Yun ay naging anak siya ng Diyos. At naging anak siya ng tao dahil pinanganak siya ni Maria. Kaya naging anak siya. Ang tanong, mga kapatid, bakit naging anak siya kung Diyos pala siya? Nagkatawang tao siya Nung nagkatawang tao siya, doon siya tumawag na Ama, doon siya tumawag na Diyos, doon siya nagbanggit ng Ama, doon siya, mga kapatid. Dahil nagkatawang tao siya, kailangan niyang tumawag na Diyos dahil tao siya ng time na yun. Kailangan niya gawin kung ano yung ginagawa ng tao. Kung ang tao tumawag ng Ama, tumawag na Diyos, gagawin niya din. Ang tao umiiyak, ang tao kumakain, siya din umiiyak, siya din kumakain. Ang tao umiinom, siya din umiinom. Ang tao nalulungkot, siya din malulungkot. Bakit? Nagkatawang tao siya, kapatid. Kung ang tao may kinikilalang Diyos, siya din may kilalaning Diyos. Pero hindi nag-ibig sabihin yung kinikilala ng Diyos, yung tinatawag na Diyos ay separate sa kanyang
pagka-Diyos yun, mga kapatid. Hindi po separate sa kanyang pagka-Diyos yun. Ha? Hindi, mga kapatid. Pero bakit tinawag niya na hindi pala separate? May punto din yan, mga kapatid. Kasi nagkatawang tao siya. Ang tanong, kung hindi siya nagkatawang tao, may tatawagin ba siyang Diyos Ama? Noong hindi pa siya nagkatawang tao, may tatawagin ba? May mababasa ba tayo sa New Testament na Ama ko, bakit mo ako iniwanan? May mabasa ka ba ng ganon? Wala ka mabasa. Kung wala ka mabasa, so hanapan mo ako ng talata doon sa Genesis hanggang Malakyas kay doon sa panahon na yun, hindi pa siya nagkatawang tao. Hanapan mo ako, kapatid, na tinawag niya yung ama niya na Ama ko. Kaya nga dito sa Genesis chapter 1 verse 26, wala kang nang mabasa eh. Kasi hindi paniniwala po, mga kapatid, ang Biblia, yung paniniwala mo. Kasi kung talagang paniniwala mo ay paniniwala sa Biblia, ano bang paniniwala mo, mga kapatid? Yung paniniwala mo, yung tinawag niya na ama at yung nagtawag na anak, ay separate yun. Dapat dito pa lang sa Old Testament, mga kapatid, mabasa mo na. Hindi yung parang, yung bang, hindi, may nabasa naman talaga. Pag nabasa mo naman, hindi naman maliwanag. Didebatihin pa, kapatid. Didebatihin mo pa yun eh. Ang talagang napakaliwanag, kapatid, na hindi na kailangan debatihin, dito sa panahong hindi pa siya nagkatawang tao. Doon ka maghanap ng talata na siya tumawag ng Ama para masabi mo talagang may dalawang persona ang Diyos o tatlo. O ba kaya yung tatlong persona nagkasabay, nag-usap, nagkwentuhan? Uy, ako ang Espiritu, uy, Ama. Lalangin natin tao. Sabi na naman ng Diyos Ama, uy, Espiritu, oo, lalangin natin ang tao. Sabi ng anak, sali ako ha. May nabasa ka ba na sabay silang tatlo, nag-usap sila? Sa korte, kapatid, yun ang hanapin ng husgado. Hindi mo pwedeng lalangin natin ang tao. Conclusion ka agad. Dito sa New Testament, yung may anak, may tumawag doon. Ipatanggap mo yan sa akin? Tapos itong tanong ko, hindi i-considerar sa husgado? Ano ba yung tanong ko? Na kapag hindi ito i-considerar sa husgado, mga kapatid, ibubo at tanga yung husgado. Yung judge, mga kapatid. Ano ba yung tanong ko? Na magprotesta ako, pa kapatid, sa husgado kung hindi niya ito bibigyan ng hindi niya i-consider itong tanong na ito, na may punto din ang tanong ko. Ano ba yung tanong ko? Ang tanong ko, dahil dito sa New Testament, naniwala kayo na may ibang persona dahil may ama na tinawag at ang anak ang nagtawag. O dito sa puntong ito, mabasa mo talaga matumawag na Ama dahil itong Diyos nagkatawang tao at napatunayan yan, mga kapatid, na ang Diyos mismo na manlalalang, siya yung nagkatawang tao. Yung manlalalang na yun, yung nagsalita na lalangin natin, yun ang nagkatawang tao dito. At paano mapatunayan sa Biblia? Paano mapatunayan ng Biblia na yung mismong Diyos na manlalalang ang nagkatawang tao, mga kaibigan, mga kapatid? Yun na nga sa Juan 1:1 eh. Doon, mga kapatid. Ang sabi ay ganito, nang pasimula siyang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. O itong Diyos na ito, mga kapatid, at berbo, para sa ibang reliyon, hiwalay ito Yung berbo is yung anak ito na persona. Yung Diyos, yung Ama. Biruin mo, mga kapatid. Nasiparit na. Nasiparit na, mga kapatid. Bakit? Isinilang sila na mayroon ng katuruan na tatlong persona. Kaya pag magbasa, conclusion, no, ang gagawin natin, sige, sino itong berbo? Ang sabi dito, nang pasimula siya ang berbo at ang berbo sa sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Yung berbo pala ay Diyos. Sinong Diyos ito? Ito ba yung Diyos Ama? Ito ba yung Diyos Anak? Ito ba yung Diyos Espiritu? Sino ba ito? No. Sabi nila, ang Diyos dito ay yung Ama. O sige, palitan natin. Yung Ama, mga kapatid. Yung Diyos, palitan natin yung Ama. Yung birbo, palitan natin anak. Okay. Nang pasimula siyang anak at ang anak ay sumasa Diyos Ama at ang anak ay Diyos Ama. Sino ang ina-address ni Apostol Juan? Yung anak ay Diyos Ama. Napakaliwanag. Palitan natin, Hesukristo yung berbo at Diyos Ama, itong
itong Diyos, mga kapatid, o Jehovah. O sige, nang pasimula siya si Jesucristo, at si Jesucristo ay sumasa Jehovah, at si Jesucristo ay si Jehovah. Maliwanag, mga kapatid, ang tinutukoy dito na berbo, siya yung Diyos Ama, siya si Jehovah. Kung may Jehovah man talaga yung Ama. Jesus, nang pasimula siya si Jesus, at si Jesus ay sumasa Diyos Ama, at si Jesus ay Ama. Ano pa, mga kapatid? At nang pasimula siyang anak, at ang anak ay sumasa Diyos Ama, at ang anak ay Diyos Ama. Ano pa, mga kapatid? Sabi nila si Allah daw itong Diyos Ama. O sige, nang pasimula siya si Jesus, at si Jesus ay sumasa Allah, at si Jesus ay si Allah. Si Allah pala ang lumalabas kung ang Diyos dito ay si Allah. Kung ang Diyos dito ay si Ama, ang Diyos dito ay si Jehovah. Ang lumalabas dito, kapatid, na itong pagkasabi dito ni Apostol Juan, mga kapatid, itong berbo pala ito ay ang Ama. At yung Ama nagkatawang tao, at nagkatawang tao ang berbo. Sino itong berbo? Dito ay Diyos Ama. So ang nagkatawang tao dito, yung Ama, na siya ang sa simula ay berbo. Dahil berbo, sa pamagitan ng berbo, ginawa ng langit at lupa. Nung nagkatawang tao na siya, doon na nahiwalay, mga kapatid. Paano nahiwalay? Kasi tumatawag na siya ng Ama. Dahil tumatawag siya na Ama, mga kapatid, separate na yon? No, mga kapatid, hindi separate yon. Tinatawag niyang Ama yun para sa iyo, para sa atin, para sundin mo yung ganyang ginagawa. Tatawagin mo yung tinatawag niya na Ama, na dito sa lupa, walang tumatawag na Ama doon sa Diyos na ating kinikilala, liban nitong anak. Siya lang, mga kapatid, ang sa lahat na tumatawag doon sa Diyos, na nagkaisa tayo sa kung tawagin yung Diyos, mga kapatid, ay Diyos, o manlalalang ay Diyos. Pero siya lamang, mga kapatid, yung Panginoon Kristo, nung nagkatawang tao siya, tinawag niya yung Diyos na manlalalang na Ama. Bakit Ama? At bakit tinawag niya yung sarili na anak? Kasi walang ibang pinakamalapit sa Ama yung anak, mga kapatid. At walang pinakamalapit sa anak yung Ama. Ang pinakamalapit na relasyon, mga kapatid, ay yung Ama at anak. Hindi ibig sabihin na itong berbo na ito, itong nagkatawang tao na ito, mga kapatid, na tumawag siya, na isiparate mo na yung sarili niya at doon sa tinatawag niya. Hindi mo pwedeng isiparate yan, mga kapatid. Hindi mo pwedeng isiparate yan. Pero bakit kailangan na tanggapin natin itong tatlong pangalan? Hindi bilang tatlong persona. Kasi kung hindi mo tanggapin yan, mga kapatid, hindi ka pumayag na itong Diyos na ito nagkatawang tao upang iligtas ka. Kailangan tanggapin mo yung anak, tanggapin mo yung Ama. Tanggapin mo ang katotohanan na ang tagapagligtas, yung Diyos mismo na naglikha sa tao, at yun ang nagbuwis ng buhay. At hindi niya pwedeng sabihin na ako yung Ama. Bakit niya sasabihin? Nagkatawang tao nga siya eh. At tama naman yung Juan 1:18, walang nakakita sa Ama. Tama yun. Nakita natin yung anak eh. Bakit niya sasabihin na ako yung Ama? Sabi na nga dito sa 1:18, walang taong nakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpapakilala sa Kanya. Dito tayo sa sinapupunan ng Ama. Anong gagawin ni Kristo doon sa sinapupunan ng Ama? Ito ba ay simbolikal o ito ba ay literal? Sinapupunan, mga kapatid, anong gagawin ng Ama? Anak doon sa sinapupunan. Nasa sinapupunan, mga kapatid. Kung siya pala eksistado na. Eksistado na ang itong anak eh. Nakalalang na nga itong anak, mga kapatid. Bakit nasa sinapupunan siya? Sabi dito, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpapakilala. Nasa sinapupunan. Alam niyo ba kung ano yung sinapupunan, mga kapatid? Yung anak anong gagawin niya sa sinapupunan na kanyang Ama? Nakalikha na nga ito, mga kapatid.
Ang sabi sa verse 3, Juan 1:3, ang lahat ng mga bagay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Wala siya, mga kapatid. Ibig sabihin, kung wala siya, yung berbo na yun, mga kapatid, kung walang berbo ang Diyos, hindi niya magawa ang langit at lupa. Ang tanong doon, sino ang may-ari ng berbo? Ang Diyos. Sino itong Diyos? Sino itong Diyos na lumikha sa pamamagitan ng berbo niya? Yun yung Diyos Ama, mga kapatid. Ha? Kayo nang nagsabi ang Diyos doon ay Diyos Ama eh. At yung berbo ay ito yung anak. Kaya kinukonsider natin, sige, sakyan natin na itong berbo ay yung anak at yung Diyos ay ama. O sakyan natin na yan na nga. O, wala kaming tutol dyan. Pero, dapat niyong tanggapin na itong anak na ito, siya yung Diyos Ama. Bakit? Ito na nga, nang pasimula, siya ang anak at ang anak ay sumasa Diyos Ama at ang anak ay Diyos Ama. Napakaliwanag. Bakit ganon, nagkaganon, Brother Bert? This is playing words, mga kapatid. Ha? Playing words ito. Larong salita, kapatid. Gaya ng aking topic, hindi po sa panahon nila mahirap, mga kapatid, na ipaliwanag nila, direktahan kung sino itong Diyos na itong anak na ito na kinikilala nila. Dahil itong anak, mga kapatid, itong si Kristo, patayin nga nila ito. Ha? Basahin natin, mga kapatid, sa Juan 5:18. Tingnan mo, ha? Juan 5:18, kung paano nila ito, mga kapatid, patayin at bakit, anong rason, bakit nila patayin. Ha? Juan 5:18, purihin ang bugtong at buhay ng Diyos. Dahil dito nga'y lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin. Bakit, anong rason? Sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinawag din naman ng kanyang sariling ama ang Diyos na siya'y nakikipantay sa Diyos. Biruin mo, mga kapatid, patayin siya. Dahil para sa kanila, sinira ang araw ng Sabat. Pangalawa, na rason, bakit niya patayin? Dahil nakikipantay siya sa Diyos. Ang tanong, mali ba doon siya sa pagiging nakikipantay sa Diyos? Hindi mali, mga kapatid. Dahil kung mali yun, hindi niya dapat makipag-ribaltan siya. Huy, mga eskriba para siyo, yung rason ninyo na kaya ako patayin, ay mali yun. Hindi ako nakikipantay sa Diyos. Tao lang ako. Wala siya, hindi siya nangangatwiran, kapatid. Dapat kung tao lang talaga siya, hindi siya nangangatwiran. Para naman ito sa mga iglesia ni Kristo. Pero para doon sa mga naniniwala na si Kristo ay Diyos, mga kapatid, walang debate doon. Na ano ba ibig sabihin nakikipantay? Ang pagkaunawa nila, mga kapatid, na itong si Kristo ay nag-claim na Diyos. Now, ang tanong, mali ba, mga kapatid, si Kristo doon sa pag-claim niya?